Lumapit naman siya sa akin at niyakap ako. Niyakap ko siya ng mahigpit at pinanggigilan. Good boy ang bebe boy na yan eh. Kaya love na love ko yan. Ulitin mo pa nga. Sabihin mo, po. Po. Yun? Ang galing-galing mo naman. Pinanggigilan ko ang pisngi niya na nananaba na at kiniliti siya sa tiyan. Tumawa naman siya pero mukhang nanggigigil din siya dahil bigla niya akong kinagat sa balikat. Oh! Aray! Tinakip ko ang kamay sa mukha at umaktong umiiyak sa sakit pero masakit talaga. Binitawan naman ni Rafael ang kagat sa balikat ko at sinilip ang aking muka na natatakpan ng mga kamay ko. Tinatanggal niya ang kamay ko sa muka. Epektibo kasi itong akting-aktingan ko sa kanya eh. Yaya, tawag niya sa akin at pilit pa rin tinatanggal ang kamay ko. Yaya! Mukhang naiirita na siya dahil pinalo na niya ako sa ulo pero hindi naman malakas. Tinanggal ko na ang kamay at ginulat siya. Bulaga! Tumawa naman siya sabay yakap sa akin at upo sa kandungan ko. Pagigil na niyakap ko naman siya. Nagiging clingy na siya sa akin lately at lagi nakabuntot. Huwag na kasi ko mangangagat. Bad yun? Kausap ko sa kanya. Tumingala siya sa akin at ngumuso. Yan ka na naman. Dadaanan mo na naman ako sa pagpapakyut. Salamat ka, cute ka talaga. Sarap mo rin kagatin eh. Nanggigigil na sabi ko. Po. Sambit niya. Opo, sarap mo pong kagatin. Tumawa lang siya at sumandal sa akin. Hello. Tumingin ako sa pintuan. Nandito na pala ang behavioral therapist ni Rafael na si Sir Maki. Thrice a week siya kung pumunta dito. Pasok kayo, Sir Maki. Iniupo ko sa carpet si Rafael at tumayo para i-assist ang therapist. Sabi ko naman sa'yo, Maki na lang itawag mo sa akin, Lucy. Natatawa ang sabi ng lalaki. Naku, nakakahiya naman eh. Therapist kayo. Sus, parehas lang naman tayong sinuswelduhan ni Mr. Bonavista. Mabait na therapist si Sir Maki. Mahaba ang pasensya niya at matyagang tinuturuan si Rafael. Hindi nalalayo ang edad namin. Mas matanda nga lang siya ng 4 na taon. May itsura siya at may pagkatsinito gaya ni Rafael. Sige na nga. Maki na lang din ang itatawag ko sa'yo. Tumawa siya. Yun, mabuti naman. Nag-squat si Maki sa harap ni Rafael na may hawak na ngayong plush toy na penguin. Hey Rafael, how are you? Magiliw na kausap ni Maki kay Rafael. Ngumiti naman si Rafael. Po. Natigilan si Maki at tumingin sa akin. Nakarehistro ang gulat sa kanyang mukha. Narinig mo ba yun? Sabi niya po. Natawa ako sa itsura niya. Oo, narinig ko. Kanina pa niya sinasabi yun. Talaga? Ang galing naman. Sino nagturo sa kanya? Ikaw? Tumango ako. Ilang araw ko na iyong itinuturo sa kanya tapos kanina bigla niyang sinabi. Nagulat nga din ako eh. Rumihistro ang pagkamangha sa kanyang muka. Wow, ang galing mo ha. Hindi na yata ako kailangan eh. Natatawang sabi niya. Ano ka ba? Siyempre kailangan ka pa din niya. Pero mas malaki ang naitulong mo sa kanya. Kita mo, nakakabigkas na siya ng ibang salita at may improvement na sa behavior niya. Kumamot ako sa ulo. Nahiya ako sa papuri niya pero natutuwa naman ako. Ginagaya ko lang naman minsan yung ginagawa mo sa kanya. Tapos lagi ko siyang kinakausap. Good. Pero malaking tulong ang presensya mo sa kanya. Nagiging dependent siya sa'yo. Sa totoo lang, yun talaga mas kailangan niya. Atensyon galing sa mga tao nagmamalasakit sa kanya. Tumangutango ako dahil ang trabaho ko naman talaga ay si Rafael lang kaya lahat ng atensyon ko ay nasa kanya. Pero aaminin ko na napapalapit na ang loob ko sa kanya. Kapag nga umuwi ako ng linggo sa amin, namimiss ko siya. Nabubukulan pa din naman niya ako minsan pero nasasanay na ako. Parte na yun ang trabaho ko. Parte na rin ang trabaho ko na habaan pang lalo ang pasensya. Nakaupo ako sa single sofa habang pinapanood ko si Maki at si Rafael. May pinapagawa si Maki kay Rafael. May 10 cubes na iba't iba ang kulay na kasinlaki ng kamao ni Rafael ang nasa harapan niya. Ang kailangan niyang gawin ay ipagpapares ang dalawang kulay na magkamuka. Chinichur ko naman si Rafael. Tumingin siya sa akin at bumungis-ngis. Sinaway naman ako ni Maki sa pag-cheer dahil nawawala ang atensyon ni Rafael sa ginagawa at napofocus sa akin. Nag-sorry naman ako at tumahimik na lang habang tahimik na nanonood.
Nagsimulang kumilos si Rafael. Dinampot niya isang cube na kulay pula at hinanap ng mata niya ang kapares na kulay nito. Nang makita niya ito ay tinuro niya iyon at pinatong doon ang cube na hawak. Mabilis namang nagawa iyon lahat ni Rafael. Siyempre tuwang-tuwa ako at proud na proud dahil nagawa na niya yun. Bumibilis ng pick up niya. Tumayo siya at tumakbo palapit sa akin sa bayakap sa bewang ko. Ang galing-galing naman ng bebo boy na yan. At dahil dyan, may kiss ka sa akin. Hinalikan ko siya nang may tunog sa pisngi. Umagikik naman siya sabay sabi ng po. Tumatalino na si Colette. Matalino naman talaga siya. Kulang lang talaga siya sa atensyon. Gaya ng atensyon ng isang ina. May ilan pang pinagawa si Maki kay Rafael. Sumusunod naman si Rafael. Mas nakikipag-cooperate na siya ngayon kaysa nitong mga huling session nila ni Maki. Tumigil lang sila nang naging iritable na si Rafael at ayaw nang bumitaw ng yakap sa akin. Mukhang pagod na. Tinapos na ni Maki ang session. Naka-1 oras mahigit sila at magandang ipinakita ni Rafael. Binigay sa akin ni Maki ang isang papel bago siya mag-excuse at lumabas na. Babalik ulit siya sa susunod na araw. Galing mo kanina, Rafael ah. Nagugutom ka na ba? Gusto mo kumain? Ngumuso siya tumango. Mukhang nagutom siya sa pagod. Isinalid ko muna sa drawer ang papel at lumabas na kami ng kwarto para magmerienda sa baba. Madalas, sa baba na din kami kumakain at nagsasalo. Mas magana siyang kumain kapag magkasalo kami. Nananaba na nga siya eh. Nakakatuwa naman. May improvement na si Rafael. Marunong na magpo. Nangingiting sabi ni Ate Melinda. Si Rafael naman ay tila walang pakialam sa paligid at abala sa kinakain. Ano pang bagong salita ang kaya niyang bigkasin, Ate Lucy? Excited ba na tanong ni Dandan? Po pa lang. Pero tuturuan ko pa siya ng ibang salita. Sabi ko at kumagat sa tinapay na pinalamanan ko ng mayonnaise. Ay, next time naman na ituro mo ay ang mga pangalan namin. Question ni Lorna. Oo nga, bibilib talaga ako sa iyo kapag naturuan mo siyang banggitin ang pangalan namin. Wika ni Ikang. Na-challenge naman ako. Hindi ka pa ba bilib kay Lucy? Kay Lucy lang naging malambing yang si Rafael. Kita mo nga, madalas nang kumakain dito sa babayan at nakikasalamuhan na sa atin. Sambit ni Ate Melinda at mumaling sa akin. Basta ako, bilib na bilib sa'yo. Wala ka pa 1 buwan pero kita mo naman marami ng pagbabago si Rafael dahil sa pag-aalaga mo. Sana mapagaling mo na siya. Ngumiti ako. Yun din naman ang gusto ko. Ang gumaling na si Rafael at maging normal na bata. Gagawin ko ang best ko, Ate Melinda. Sige nga, itry natin si Rafael. Lumapit si Ikang sa counter kung nasaan si Rafael. Rafael, sabihin mo nga, Ate Ikang. Pagtuturo ni Ikang kay Rafael pero tinignan lang siya nito tinuloy ang pagkain. Napakamot na lang sa ulo si Ikang. Ako nga. Sa Danda naman ang sumubok. Tinuturuan niya sa Rafael na banggitin ang pangalan niya pero gaya ng kay Ikang ay tinignan lang siya ni Rafael. Si Lorna naman ang sumubok at si Ate Melinda pero wala ding response sa kanila si Rafael. Bigo silang lahat. Tumingala sa akin si Rafael. Yaya. Nagtingin na naman ng 4. Ngumisi ako. Yaya lang talagang gusto niya. Natatawang sabi ko. Ang gara mo naman, Rafael. Mas matagal mo naman kaming nakasama kaysa sa yaya mo pero hindi mo masabi-sabi mga pangalan namin. Kunwaring himutok ni Lorna. Pabukol ka daw muna ng mga 10, Ate Lorna. Buyo, ni Danda na ikinatawa namin. Ikaw na lang. Sabi ni Lorna. Kinalabit ako ni Rafael at itinuro ang baso. Gusto niya ng tubig. Sinalinan ko ang baso ng tubig at inilapit sa kanya. Dinampot naman niya iyon at ininom. Busog na? Tanong ko. Tumango siya. Po. Nangiti naman ang mga kasambahay. Ang galing ah. Halos sabay-sabay nilang sabi. Ako naman ang susubok. Umupo ako sa upuan na tumarap kay Rafael. Rafael, tingin ka kay Yaya. Utos ko sa kanya. Natuon naman sa amin ng mga mata ng 4 na kasambahay. Tumingin naman sa akin si Rafael at ngumiti. Sabay bigkas ng, Yaya. Sabihin mo nga, Yaya, Lucy. Dahan-dahan na sambit ko, tinulit ko pa iyon ng 1 pang beses. Bumuka naman ang bibig ni Rafael. Yaya, Lucy.
Napasinghap ako at namilog ang mata. Tumingin ako sa mga kasambahay. Katulad ko rin ang mga reaksyon nila. Mula kong bumaling kay Rafael. Ulitin mo nga, bebe boy. Yaya, Lucy. Yaya, Lucy. Sambit niya sabay hagikik. Sa tuwa ko'y niyakap ko si Rafael. First time niyang banggitin ang pangalan ko kahit walang L. Mamaya nga, tuturuan ko pa siya. Nagreklamo naman ng tatlo. May favoritism daw si Rafael. Si Ate Melinda ay tatawa-tawa lang. Pagkatapos magmerienda ay nag-ayang lumabas si Rafael. Sa garden kami pumunta. Doon ay marami siyang nakikita. Iba't ibang bulaklak na iba-iba ang kulay. Dahil kaya na niyang tumukoy ng kulay ay binabanggit ko ang isang kulay at itinuturo niya kung nasaan iyon. Nang maburyong na siya sa garden ay sa iba naman kami pumunta. Ginala-gala ko siya pero doon lang kami sa lilim. Lumapit pa kami sa mga tauhan na nagpapahinga sa pavilion. Nakipagtsikahan kami ni Rafael sa kanila. Maganda din kasi na may ibang nakikitang tao at nakakausap sa Rafael. Hindi yung puro lang siya nasa kwarto at kaharap ang mga laruan. Yung mga dati daw niyang yaya ay mga wala daw tiyaga na ilabas-labas siya. Nakakalabas lang si Rafael kapag kasama ang ama niya. Yun nga lang ay hindi naman siya nilalapit ni Ryder sa ibang tao. Kaya siya sanay na parang mag-isa lang. Ilang sandali pa ay nagyaya na siyang pumasok sa loob ng bahay. Nagbabay pa siya sa mga tauhan. Marunong na din siya magbabay ngayon. Siyempre tinuruan ko. Mga basic na bagay na madali lang niyang matutunan ang itinuturo ko sa kanya. Pagdating sa kwarto ay binuksan ko ang flat screen TV at pinilay ang children educational show para maalaw naman siya. Sinasabayan ko pa nga iyon ang kanta at sayaw. Ginagaya naman niya ako. Kinagabihan, naligpit ko na ang blower na hiniram ko kay Dandan nang matuyo na ang buhok ko. Binalik ko na iyon sa drawer niya. Nakapantulog na ako. T-shirt na dilaw na may nakaimprentang mga letra at bulaklaking pajama na puti ang suot ko. Talagang sanay na si Rafael na katabi kang matulog. Wika ni Ate Melinda. Oo nga ate, mabuti na lang mabilis siyang makatulog at hindi na ako pinupukpok ng laruan sa muka. Noong unang beses kong tumabi sa pagtulog kay Rafael, sa gabi ay kabado 20 talaga ako. Baka kasi maulit na bigla niya akong pukpukin sa ulo kapag nagising siya. Pero hindi naman nangyari. Nagising nga ako noon na nakayakap siya sa akin. Simula noon ay gusto na niyang katabi ako sa pagtulog. Sinasamahan naman siyang matulog sa kwarto ng dati niya mga yaya pero hindi siya tinatabihan dahil natatakot sa kanya. Kapag Sabado naman ng gabi at Linggo ay doon siya natutulog sa kwarto ni Ryder. Maiwan ko na kayo. Pupuntahan ko na si Rafael. Paalam ko sa kanila. Dinampot ko ang cellphone ko at lumabas na ng servant's quarter. Pagbukas ko ng pinto ay naabutan kong nanonood pa ng children's show si Rafael. Si Lorna naman na saglit na nagbabantay ay panay na ang hikab. Lorna? Tumingin sa akin si Lorna at muling humikab. Tumayo siya sa sofa at lumapit sa akin. Mabuti naman at bumalik ka na. Inaantok na talaga ako. Natawan naman ako. Sige na, matulog ka na. Okay, good night sa inyong magyaya. Lumabas na ng kwarto si Lorna. Doon naman ako napansin ni Rafael at ngumuso. Pinalalapit niya ako sa akin niya. Demanding ang bebe na iyan. Lumapit naman ako at sumampas sa kama niya. Nalinisan ko na siya kanina at nakapantulog na din. Sumandal ako sa headboard at pinatong sa hita ang isang una na may punda ng isang cartoon character na paborito ni Rafael. Kapartner din noon ang Kobre Kama. Lumapit sa akin si Rafael at kumandong patalikod. Sumandal siya sa dibdib ko habang tutok pa rin ang mga mata sa TV. Hinayaan ko na lang siya at sinuklay-suklay ko ng mga daliri ang kanyang buhok. Maya-maya pa napansin kong bumigat ang katawan niya. Sinilip ko ang kanyang muka. Nakatulog na pala siya. Dahan-dahan ko siyang inilipat sa kama niya at kinumutan. Nung gumalaw siya ay tinapi ko ang kanyang hita. Dahan-dahan akong bumangon at pinatay na ang TV at ilaw. Binuksan ko naman ang lampshade. Ang pinto ay nilak ko na din. Tinungo ko naman ang salaming bintana para isara ang kortina. Pero natigilan ako sa nakita ko sa labas. May nasa 10 lalaki na nakatayo doon at pinapalibutan ang lalaking nakasalampak sa damuhan. Nakilala ko ang 2 matangkad na lalaki, si Ryder at si Gerald. Napasinghap ako nang itaas na Ryder ang isang kamay na may hawak na baril at itinutok sa lalaking nakasalampak.
Tinaas na lalaki ang isang kamay at tila nagmamakaawa. Hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila pero naulinigan ko lang ng mahina ang mga boses nila. Naaninag ko ang sugatang mukha ng lalaki. Napapitlag ako na makarinig ng mahinang putok. Nakita ko ang lalaki nakasalampak sa damuhan na tila namimilipit sa sakit habang sapo ang isang hita. Namilog ang mga mata ko at sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Nanginginig pa ang kamay kong mahigpit na nakahawak sa kurtina. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Lalong hindi ako makapaniwala na kayang gawin iyon ni Ryder. Tumingala sa gawi ko ang isang tauhan. May sinabi siya. Sumunod na tumingala ay si Gerald at Ryder. Mabilis ko isinarado ang kurtina nang magtama ang mga mata namin ni Ryder. Sumandal ako sa pader at sinapo ang kumakabog na dibdib. Lumapit ako sa kama at tumabi ng higa kay Rafael. Nakatitig lang ako sa puting kisame habang naririnig ko ang malakas na tibok ng puso ko. Napapitlag pa ako nang biglang yumakap sa akin si Rafael. Diyos ko, totoo ba yung nakita ko? Sunod-sunod na malalakas na suntok sa muka at sikmura ang ibinigay ko kay Nante, ang traidor kong tauhan. Walang umaawat sa akin at nakamasid lang ang mga tauhan kong nakapaligid sa amin. Pero nakabukas sa kanilang muka ang pag-aalala sa kasamahan maliban lang kay Gerald na naninigarilyo habang nakamasid sa amin. Isang malakas na suntok pa ang binitawan ko sa mukha ni Nante na ikinasalampak niya sa damuhan. Tuguan ang kanyang muka at mangiyak-ngiyak na humarap sa akin. Hindi ako nakaramdam ng awa sa kanya. Bakit ako maaawa? Siya nga ay hindi rin naaawa sa mga taong nakatira sa pulang bato na nanganganib na mawala ng mga tirahan dahil sa pakikipagsabuatan niya sa buhayang mag-ama. Hinugot ko ang baril mula sa holster at kinasa. Nanlaki naman ang mata ni Nante at namutla. Nagsinghapan din ang mga tauhan. Itinutok ko ang baril sa traidor kong tauhan. Boss, maawa po kayo sa akin. Huwag po. Pagmamakaawa ni Nante, nakabukas sa kanyang muka ang matinding takot. Tinaas pa niya ang kamay na nanginginig na tila kaya niyang sanggayin ang bala. Ngumisi ako. Maawa? Pero sa mga nakatira sa pulang bato, hindi ka naawa kaya nakipagsabuatan ka sa kanila. At sa lahat ng taong tatraidorin mo, ako pa talaga. Boss, nagawa ko lang po yun dahil sa pera? Dugtong ko. Yumuko siya at hindi makatingin sa akin dahil sa hiya. Anong plano na mag-ama? Hindi siya umimik. Magsalita ka. Kung hindi, ipuputok ko ito sa ulo mo. Tumingin siya sa akin at umiling-iling. Lalong nadagdagan ang takot sa kanyang mukha. Hindi ko po alam, boss. Wala po akong alam. Gago! Sa tingin mo mapapaniwala mo ko? Magsalita ka na ngayon pa lang. Kilala mo ko, Nante. Hindi ko lang basta itinututok ang baril. Ipinuputok ko ito. Nangangati na ang kamay kong kalabitin ang baril. Ang mabuti pa magsalita ka na, Nante. Hindi ka pwede magkaila na wala kang alam dahil may ebidensya. Sambit ni Gerald. Lumunok si Nante at tumingin sa akin. Balak po na mag-amang gumawa ng sulog sa barangay Pulang Bato para magsaalisa ng mga tao. Tila umakyat ang dugo ko sa ulo sa isinawalat niya. Humigpit lalo ang hawak ko sa baril. Kailan nila binabalak isagawa ang plano? Binanggit niya ang eksaktong araw pati na oras at kung papaano isasagawa ang plano. Gagawin nila ang pagsunog sa kalaliman ng gabi kung kailan mahimbing nang natutulog ang mga tao. Damn it! Sa galit ko ipinutok ko ang baril sa hita ni Nante. Dumaing siya sa sakit at tuluyan ng umiyak habang sapo ang may tamang hita. Kulang hiyang mag-ama na yun. Mga demonyo. Mga ganid. Pues, makakakita din sila ng demonyo sa katauhan ko. Boss, may nakasilip sa taas. Yung yaya po yata ni Sir Rafael. Sambit ng isang tauhan ko. Tumingala ako sa taas ng bintana kung nasaan ang kwarto ni Rafael. Nakasilip nga si Lucy. Pero mabilis din niyang isinarado ang kurtina. Bullshit! Malutong na mura ko. Sigurado ako nakita ni Lucy ang mga kaganapan dito. Parang gusto ko rin murahin ang sarili dahil nawala sa isip ko na posible nga niyang makita kami dito. Siguradong natatakot siya ngayon.
Boss, anong gagawin natin kay Nante? Tanong ni Gerald. Muli kong binalingan si Nante na namimilipit pa din sa sakit at umiiyak. Dalhin sa paggamutan niya at bantayan. Huwag niyong iaalis ang mata sa kanya dahil baka makatakas at kumanta pa sa kabila. Utos ko. Yes, boss. Inutusan ni Gerald ang 2 tauhan na ibangon si Nante at alalayan sa sasakyan. Ibinalik ko naman sa holster ang baril at muling tumingala sa bintana ng kwarto ni Rafael. May nag-uudyok sa akin na puntahan ang yaya ng anak para kausapin. Ayoko siyang matakot sa akin. Pinabalik ko na ang mga tauhan sa mga pwesto nila. Ako naman ay pumasok na sa loob ng bahay. Kailangan ko mag-isip. Ngayong alam ko na ang pinaplano na mag-ama ay kailangan ko ng kumilos. Hindi ako makakapayag na magtagumpay ang mag-amang iyon. Mahalaga sa akin ang lugar na iyon at kay mama. Doon lumaki si mama at doon din ako pinanganak at nag-aral ng elementary at high school. May mga kamag-anak din kami doon. Dire-diretso akong umakyat sa hagdan. May kadiliman na sa buong bahay dahil halos patay na ang lahat ng ilaw. Maliban na lang sa mga lampshade. Nasa servants quarter na ang mga kasambahay. Si Lucy kaya? Nasa kwarto pa kaya ni Rafael? Huminto ako sa tapat ng kwarto ni Rafael. Hinawakan ko ang doorknob at pinihit. Pero nakalaki to. Nasa loob pa nga si Lucy. Tulog na kaya siya o gising pa? Bumuntong hininga ko. Siguro'y bukas ko na lang siya kakausapin. Tumalikod na ako at tinungo ang sariling kwarto na katabi lang ng kwarto ni Rafael. Nagising ako sa mabigat na bagay na nakadagan sa ibabaw ko. Idinilat ko ang mata at bumungad sa akin ang nakangiting muka ni Rafael. Siya pala ang nakadagan sa akin. Nakadapa siya sa ibabaw ko. Yaya, Lucy? Sambit niya. Napangiti ako at niyakap siya. Ang gandang bungad naman ito. Good morning, kulit. Bati ko sa kanya sa inaantok na boses. Sumandig siya sa dibdib ko at yumakap din sa akin. Lambing-lambing naman ang bebe boy ni Yaya. Sana buong araw na uling good boy ka ha? Malambing na kausap ko din sa kanya. Nagangat siya ng tingin sa akin at bumungis-ngis. Po. Talaga? Magiging good boy ka buong araw? Po. Muli ko siyang niyakap na mahigpit dahil sa kakitan niya. Yaya Uzi? Tumingin ako sa kanya. In fairness, Yaya Uzi na ang tawag niya sa akin at hindi na Yaya na lang. Anong gusto mo? Ngumuso siya, tinuro ang pinto. Gusto mo nang lumabas? Nagugutom ka na? Umungol siya at tumango kasabay noon ng pagtunog ng tiyan niya na ikinatawa ko. Ay, gutom na nga ang kulit. Tinignan ko ang oras sa wall clock. 6:15 na ng umaga. Maaga siyang nagising ngayon. Okay, tayo na tayo. Bumangon na ako habang nakadagan pa rin siya sa akin. Umalis naman siya sa kandungan ko at bumaba na ng kama. Isunuot niya ang tsinelas niya na may cartoon character na design. Pumasok muna kami sa banyo para magmumug at maghilamos. Dati hirap na hirap akong hilamusan siya at pumumugin dahil takot sa tubig. Pero ngayon marunong na siya at ginagaya pa ako. Pagkatapos namin sa banyo ay niligpit ko muna ang kama bago kami lumabas. Good morning, Rafael. Masiglang bati ni Ate Melinda na nagsasangag na ng kanin. Binati din si Rafael nila Ikang, Lorna at Dandan. Good morning daw, Rafael. Untag ko kay Rafael. Ngumiti lang siya at kumaway sa mga ito. Nakakatuwa talaga si Rafael. Nakakaintindi na. Komento ni Ate Melinda. Binuhat ko naman si Rafael at iniupo sa high chair. Iniwan ko siya saglit para magtimpla ng gatas niya at kape ko. Sabay kaming mag-aalmusal. Sinangag, hotdog, itlog at bacon ang almusal namin ni Rafael. Sumabay na din sa amin sila Ate Melinda. Pagkatapos nila mag-almusal ay ang mga tauhan naman sa labas ang kakain. Maganang kumain si Rafael. Tuwang-tuwa nga siya dahil marami kaming kasalo niya. Pinapakagat pa nga niya ako ng hotdog. Siyempre kakagat din ako dahil baka tupakin siya. Ay, ang galing naman ni Rafael. Naubos na naman niya ang food. Sabi ni Lorna. Ngumiti naman si Rafael at uminom ng gatas. Naubos nga niya ang laman ng plato niya at mumu na lang ang natira. Dati wala pa sa kalahati na laman ng plato ang nakakain lang niya. Pero ngayon ubos niya.
Siyempre po, masarap ang kumain. Di ba Rafael? Untag ko. Tumingin sa akin si Rafael at ngumiti. Po. Galing-galing talaga ng bebe boy ni Yaya. Pinisil ko ang pisngi niya at pinunasan ng tissue ang gilid ng kanyang labi. Napansin ko naman na nakatingin sa amin ni Rafael si Ate Melinda at kakaiba ang ngiti. Bakit Ate Melinda? Kuryosong tanong ko. Umiling siya. Wala, natutuwa lang ako sa'yo. Iba ka sa lahat ng mga nagiging yaya ni Rafael. Ngumiti ako. Hindi ko naman po kasi tinuturing na iba si Rafael. Itinuturing ko po siyang parang pamangkin ko lang din. Oo nga, kaya napalapit na yan sa'yo. Sana huwag kang magsawa sa kanya. Siguradong sa'yo siya gagaling. Ngumiti na lang ako tumango. Dinampot ko ang tasa at humigop ng kape. Ay, magandang umaga po sir. Sambit ni Ikang na biglang tumayo sa kinauupuan. May kanin pa siya sa gilid ng labi. Pati na si Loren at Denden ay natatarantang tumayo din. Ako naman ay tila naniga sa kinauupuan. Ituloy niyo na lang ang almusal niyo. Nagsibali ka naman sa pag-upo ang tatlo. Tila nag-init ang likod ko nang marinig ang malaking boses ni Ryder sa aking likuran. Bahagya pang nanginig ang kamay kong may hawak na tasa. Daddy? Bati naman ni Rafael sa ama. Good morning, baby. Naramdaman ko ang pagdaan at pagkiskis ng braso ni Ryder sa likod ko. Tila may kuryenteng dumaloy sa bawat himaymay ng ugat ko at tumuwid sa puso ko na mabilis nitong ikinatibok. Tumayo ako at gumilid sa upuan. Binuhat ni Ryder si Rafael at tumingin sa akin. Magandang umaga po, sir. Bati ko at kiming ngumiti. Pasimple ko siyang binistahan. Naka-t-shirt siyang puti at gray na jogger. Kahit simple ang suot niya ay malakas pa rin ang kanyang dating. Tumango lang si Ryder at saglit na nakatingin lang sa akin. Nagiwas naman ako ng tingin at muling humigop ng kape. Busog na? Tanong ni Ryder kay Rafael. Po. Narinig ko naman sagot ni Rafael. What? What did you say, anak? Ulitin mo nga. Tumingin na ako sa mag-ama. Nakanguso si Rafael habang si Ryder naman ay nakabukas sa muka ang pagkamangha. Po. Muling sambit ni Rafael sabay bungis-ngis at yakap sa leeg ng ama. Tumawa naman si Ryder at niyakap si Rafael sabay halik sa buhok nito. Tumingin siya sa akin. Tinuruan mo siya? Kiming ngumiti ako at tumango. Opo, sir. Masyado mo akong pinabibilib, Lucy. Nakangising sambit niya. Yumuko ako at kumagat labi. Kinikilig ako sa sinabi niya. Bilib daw siya sa akin. Tumingin ako kina Ate Melinda. Nahuli ko silang pasulyap-sulyap sa akin at kay Ryder. Sa Ate Melinda at Ikang ay kakaiba ang ngiti. Ngiting nanunukso. Napanguso na lang ako. Siya nga pala. Pumunta ka sa library office mamaya. Mag-uusap tayo. Wika ni Ryder sa seryosong boses. Pati mukha niya ay seryosong-seryoso din. Lumunok naman ako. Kinabahan akong bigla. Opo, sir. Good. Sa akin na muna si Rafael. Ipapasyal ko lang siya sa labas. Anya at lumabas na ng kusina. Kumaway naman sa akin si Rafael at kinawayan ko din siya. Grabe. Kabado 20 talaga ako kapag nasa malapit si Sir Ryder. Para akong aatakin sa puso. Sabi ni Ikang at uminom ng tubig sa baso. Ako din ate. Nakakatakot talaga si Sir. Buti na lang nuknukan siya ng gwapo. Sambit naman ni Denden. Mabait naman si Sir Ryder. Basta maayos ang trabaho niyo at nagagawa niyo na mabuti. Walang problema sa kanya. Bibigyan ka pa ng bonus. Wika ni Ate Melinda. Sabi ni Lorna sa Ate Melinda lang daw ang higit na nakakakilala kay Ryder. Mabait naman si Ryder at generous. Huwag ka nga lang papalpak sa trabaho mo dahil talagang sasabunin ka niya. Napasinghap ako nang bigla ko maalala ang nakita ko kagabi sa labas ng bintana ng kwarto ni Ryder. Tinutukan ni Ryder ng baril ang lalaking nakasalampak sa damuhan na nagmamakaawa. Pero tuluyan pa rin itong binaril ni Ryder sa binti. Hindi ako makapaniwala na kaya niyang bumaril ng tao. Hindi ko nga talaga siya lubos na kilala. Nakakatakot siya. Kumusta na kaya yung lalaki? Nasaan na kaya siya? Hindi naman siguro siya tinuluyan ni Ryder. Kumabog sa kaba ang dibdib ko. Huwag naman sana. Kaya ba ako gustong kausapin ni Ryder ay dahil doon? Alam kong nakita niya ako nakasilip kagabi.
Shit, anong gagawin ko? Pagagalitan niya ba ako? Pagbabantaan tungkol sa nakita ko kagabi? Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko sa kaba at takot. Uy, Lucy. Ha? Nilingon ko si Lorna. Lahat sila'y nakatingin na sa akin. Tapos na din silang kumain at nagliligpit na ng mga pinggan. Kanina ka pa tulala. Kumamot ako sa pisngi. Ano? May iniisip lang ako. Namimiss ko na si nanay. Sabi ko na lang. Malapit na maglinggo. Oo nga. Tumayo na rin ako at dinala na sa sink ang mga plato namin ni Rafael. Huhugasan ko na sana iyon pero pinigilan ako ni Dandan at siya na lang daw. Nag-thank you naman ako. Tiningnan ko sila Ate Melinda. Alam kaya nila na kayang bumaril ng tao ni Ryder? Si Ate Melinda kaya. Total siya ang mas nakakakilala kay Ryder. Hindi ba siya natatakot? Sabi niya mabait naman si Ryder basta maayos ang trabaho. Totoo naman yun. Siguro, pumalpak sa trabaho ang lalaking yun kaya nagalit si Ryder at binaril siya. Pero grabe naman yun. Bakit kailangan pang barilin? Nag-excuse na ako sa kanila. Tumungo na sa servants quarter para maligo. Pero hanggang sa pagligo ko ay daladala ko pa rin sa isipan ang mga tanong na iyon. Karga-karga ko si Rafael habang nandito kami sa labas ng bahay at nagpapaaraw. Tuwing umaga ay nilalabas ko siya saglit para paarawan. Makabubuti kasi sa kanya ang pagpapaaraw sa umaga. Bumibigat ka na anak. Malakas ka na kasing kumain. Natatawang kausap ko kay Rafael. Nadagdagan siya ng 3 kilo at nagkakalaman na. Bumibilog pa ang kanyang muka at nananambok ang mga pisngi. Magaling kasing mag-alaga ang yaya niyang maganda. Ngumisi ako tinalikan sa pisngi si Rafael. Naamoy ko sa kanyang amoy ni Lucy. Amoy baby na amoy bulaklak. Daddy? Tawag sa akin ni Rafael at ngumuso. Itinuro niya ang garden. Gusto mo doon? Tumango siya. Yes. Ngumisi ako at naglakad patungo sa garden. Mukhang nagiging favorite spot na niya ito. Madalas ba kayo dito ni Yaya? Tumango lang siya at inabot ang isang bulaklak. Magaling bang mag-alaga si Yaya, baby? Tumingin siya sa akin at tumango ulit. Ngumisi naman ako. Nawiwili ka na kay Yaya Lucy mo ah. Yaya Lucy. Sambit niya at ngumuso. Nagulat naman ako. Kaya na rin niya bigkasin ang pangalan ni Lucy. Shit. Agad ko itinig ko mabibig dahil sa salitang bigla kong nasabi. Natutuwa ako na nakakabanggit na siya na ibang salita. Ayon din sa report ng therapist, gumaganda na ang responses niya. Nakikita ko naman iyon dahil kapag kinakausap ko siya at tinatanong ay nagre-respond naman siya. Hindi gaya noon na madalas ay hindi siya nagre-respond at nakatutok lang ang atensyon sa ibang bagay. At dahil yun kay Lucy, matyaga siya at mahaba ang pasensya kay Rafael. Alam ko sa sarili ko may pagkukulang din ako kay Rafael. Hindi sa financial o material na bagay kundi sa atensyon. Nung ipinanganak siya ay wala naman talaga akong kaalam-alam sa pag-aalaga ng bata. Ang alam ko lang ay puro trabaho. Nung iniwan siya ng kanyang ina ay ako na ang solong nagpalaki sa kanya. Katuwang ko naman minsan si mama pero madalas ay mga yaya ang kasama niya. Mabuti na lang at nag-apply si Lucy bilang yaya. Sana hindi siya mapagod at magsawa kay Rafael.